Hello guys, it's me, Ellison Lokay Lokay. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano ka makakagawa ng napakagandang lead capture page, squeeze pages, ano man tawag mo dyan, landing page. Okay, basta ang pinaka-ultimate goal is kumuha ng contact information ng bibisita sa iyong website. Okay, ipapakita ko sa inyo kung paano kadali gumawa ng lead capture page at napakagandang mga lead capture page using Rocket Pages. Okay, so stay tuned. Okay, so let's get it on. Okay, so siyempre kailangan mag-login ka muna sa yung Rocket Pages. Okay, launch Rocket Pages. Login mo yung contact information, yung login details mo dyan. Okay, and then siyempre gagawa tayo ng page. Okay, you can create a new page. Siyempre, click mo lang dyan. Siyempre, dito sa Rocket Pages, hindi lang capture page, pwede kang gumawa. Pwede ka rin makagawa ng sales page, webinar page, thank you page, or portfolio page, or kahit anuman. Okay, so in this video, tuturo ko sa iyo kung paano ka makagawa ng capture page. Okay, so click natin to para mga puro capture page lang yung ating makita. Okay, so hanap tayo ng magandang capture page, no? So, in this tutorial, hanap tayo ng maganda. Kaya pwede. Siguro ito, no? Ayan. Okay. Itong template na to. Pangalatin natin siguro siya na cars. Okay. Or, ang page nila naman, walang problema. Mapapalitan mo pa naman to. Okay. So, ayan, nakalagay naman, you can always change this later. So, create page. So, pagka-click mo nun, nung template na yun, pagka-click mo nun, meron ka lang capture page. Okay? So, yan na, no? Napakadali, napakaganda. Then, it's up to you kung gusto mong palitan. For example, siguro, no? Ito, Rocket Pages. Pwede mo siyang liitan. Okay? Or pwede mo rin burahin kung gusto mo. Okay? Sa tutorial na yan, stay lang muna natin yan. Then, itong text, itong headline, pwedeng siguro, learn how to make money online even if you are not a techie, okay, techie person. Diba? Pwedeng ganyan. Okay? Kumbaga, headline naman is up to you kung ano yung pinaka-ultimate goal mo. Pwede namang, kunwari, namimigay ka ng ebook, pwede rin yan. Then, kung generate ka ng leads, for example, nasa health and wellness ka, isip ka ng headline na sa tingin mo na uh, once na makita ng target prospect mo yun o makita ng visitor ng website mo yun, talagang maglalagay siya ng contact information. Okay? Pero dito sa video na yun, hindi natin siya pag-uusapan. So, siguro sa susunod sa ibang mga video ko, pwede nating explain pa natin yan much more detail. Pero dito, ituturo ko lang sa iyo kung paano ka makakagawa. Okay? So, yan na, no? Then, pwede mong palitan to. Kung for example, itong background, pwede mong palitan yan ng image. Okay? Mag-upload ka lang dyan ng image. Gusto ko ito, maganda naman to. Itong may sasakyan. Gusto ko lagyan ko siya ng medyo, hoy, yan, di ba? Tapos, ilalighter ko siya. Wow, gusto ko yung mga ganyan, yung parang palalabuin mo, parang, di ba? Di ba? Then, ang maganda pa dito, drag and drop lang siya, no? Drag mo lang siya. i, I-drag mo lang siya. Then, papuntay mo dyan. Ito rin. Drag mo lang. Okay. Click. Then, nope. Ayaw ma-drag. Ayaw. Double click muna bago i-drag. Okay, yan. Diba? Then, ito, double click mo lang din. Then, drag mo kung saan mo gustong papuntahin. Then, ito, double click. Then, drag. Okay. Then, editable naman yan. No? Ito, kagaya ito, copyright 2016. Lagay mo. Lagay mo yung website name. O, yan. Pwede mo ilagay dyan. 'Di ba? Editable lahat yan. Okay. Ito rin, kahit yung button, pwede mo rin palitan ng kulay niyan. Double click mo lang tong button. Ay, wait. Di pala double click. Click mo lang yan. Then, itong color. Then, pwedeng green, blue,
Yan. Kung gusto mo, trip mo yung ganyan. Yan. Ba? Napakadali. Kumbaga, pipindutin mo lang, drag and drop na. Oh, see? May capture page ka na. Ganyan na siya kadali. Di ba? Napaka-easy. So, ang may nagtatanong, no, kung paano naman, kung i-click nila to, ano mangyayari? So, ganito mangyayari. Once i-click nila yan, ng prospect mo, okay, may lumabas na capture form, okay? Ang pangalan dito sa Rocket Pages is Squeezebox, okay? Do-double click mo to, yan. Kasi dito sa page na to, pwedeng pagka-click ng button na yon, yung button na yan, pwede kasing i-direct mo na siya sa affiliate link mo, sa thank you page mo, pwede mo na siyang i-direct sa sales page ng company nyo or kung saan man, okay? Pwedeng ganon, okay? Kumbaga ganyan, i-direct mo na kagad siya. Pero syempre, ang goal natin is makuha mo na yung contact information nila. Syempre, gagawin mo is squeeze box, okay? Para makuha yung name, okay? Or emails, importante email, okay? So, for example, itong isa, siguro ito, para mas maganda. Choose, okay? Yan, pwedeng email lang, okay? Dito sa field na to, pwede mong dagdagan. Ayan, kung gusto mo, kunin mo din yung name. Gusto mo, kunin mo yung cellphone. Gusto mo, landline din. Okay? It's up to you. Okay? Dito sa tutorial na to, name and email na lang muna. Then, dyan din, napapalitan din siya, no? Napapalitan. Kung gusto mo, ayan. Simply enter your email below. Okay na. Kumbaga, halos kumpleto na siya, no? I-edit mo na lang siya. Kung gusto mo pang pagandahin yung message, kung may message ka pang gustong idagdag, pwede naman. Ayan, no? Okay? So, mangyari, pag okay na yan, i-click mo lang tong Save Squeeze Box. Okay, Save Squeeze Box. And then, pwede mo na siyang i-close to. Ayan, close mo. Then, save. Okay? And then, make sure you click Publish. Okay? So, tingnan natin Publish. So, lagyan natin yung cars. Okay? Publish. So, pwede natin siyang i-view page. Ayan, may capture page ka na, diba? Try natin, i-click natin, try it now for free. O, diba? Lumabas yung squeeze box. Maglalagay siya ng email and name nila. So, ngayon, ang questions, pag naglagay ba sila ng name and email nila, saan sila madadirect? Okay? So, dito yan, masasagot natin yan dito. Balik tayo sa squeeze page natin. Okay? Dito sa squeeze box. Dito yan. Pwede kasing settings. Okay? Sa settings mo ilalagay. Thank you page. Okay? Pwedeng dito sa plus or i-click mo yung thank you page. Okay? Click mo yung thank you page. So, ibig sabihin ng thank you page, ito yung next website na pwede mong i-direct kapag naglagay sila ng name and email nila or kung ano man yung mga contact information na hinihingi mo. Okay? So, pagka URL, okay, direct na yan. Gusto mo sila gustong papuntahin. Okay? Pero kung gusto mo sila papuntahin sa thank you page, ang goal kasi ng thank you page para magpa-say thank you ka, sabihin mo doon sa video na, okay, pakita ko na lang sa'yo, no? So, ganito. Click tayo, new page. Siguro, hanap tayo ng template na may video, na may thank you. Sabihin natin ito. Pwede namang, pwedeng hindi video, pwede ring content lang, message lang. Pwede rin, sasabihin mo lang, ang importante kasi doon sa thank you page, guys, no? Malaman nila na nakasubscribe na sila. Sabi mo, thank you for subscribing sa website na to. Make sure din na, guys, na sasabihin mo din na always check your email. Kasi ang Pilipino ngayon, hindi na ganun ka chine-check na talaga yung email, no? Kaya, kung napaka-valuable talaga ng ibibigay mo, make sure na ipaalam mo talaga sa visitor na yon na i-check yung email nila. Okay? Kasi talagang doon ka magpapadala ng mga ng mga follow-up mo, ng updates mo, okay, ng mga succeeding messages mo. Okay? So dito siguro pag-uusapan din natin 'yan, no, yung thank you page, yung mga
laman ng thank you page na yan or gagawa ko ng blog post para malaman mo pa kung ano yung mga informations na laman ng thank you page. Okay, so sabihin natin ito, no? Video. Thank you page with video. Okay, use template. Okay. So, yan. Yan, no? Thank you for signing up. Yan ang makikita nila once na mag-sign up sila dyan. Okay? Lalagyan mo dito yung video mo, yung short video mo na nagsasabi ka lang ng thank you, nag-subscribe ka, or kung gusto mong ipakita yung ginawa mong video or kung ano man. Basta dito sa thank you page, guys, hindi mo muna dito ipapakita yung sales presentation nyo, ha. Okay? Kasi nag-sign up siya, kung ano man yung offer mo do sa landing page nyo, dito sa thank you page, kumbaga, ini-inform mo lang sila na i-check yung email nila. I-check yung email and then alam nila na nakasubscribe na sila sa'yo. Okay? So, editable din, kagaya nung kanina. Na-edit yan kung gusto mong ilagay dyan yung, for example, no? Thank you for signing up. Tapos, may onting message ka dito. Yung video mo na short message mo. Then, dito, pwedeng sa button na to, pwede mo silang i-direct. Okay? Sabihin mo sa message mo or dito sa video mo, habang nag-aantay ka siguro ng message mo, pwede mo siguro tignan. Sabi mo gano'n, no? Pwede mo siguro tignan yung offer ko or na sa tingin ko makakatulong sa'yo. Pwedeng gano'n, no, ha? Kumbaga, yun yung kumbaga, ikaw nang bahala sa wordings mo. Pero ang pinaka-goal naman doon is malaman nila kung ano ba yung offer mo. Okay? Tapos, kumbaga, pwede rin kasing sa email mo na ipadala yung offer mo or pwede rin dito sa thank you page mo na mismo ipakita yung offer mo. Okay? By simply, okay, etong button na to. Pag kinilik niya to, pwede silang madirect. Okay? Madirect sa kung saan man silang page na gusto mo silang ulit papuntahin. Okay? Ganun yan. Yun yung thank you page. Or, may two options nga di ba? Parang kanina, ina-explain ko kanina, no? Once na nag-opt-in sila dyan, naglagay sila ng contact information nila, pwedeng i-direct mo muna sa thank you page para ma-brand mo yung sarili mo or i-direct mo na mismo sa affiliate link mo or kung saan mo man sila gustong i-direct. Okay, pero sa amin, sa team ko, ang tinuturo talaga namin is talagang sa thank you page. Kasi pwede dito sa thank you page, invite mo sila na mag-join sa group mo, invite mo sila na tignan pa yung blog post mo or kung ano-ano ba, di ba? Then, sa email mo na ipapadala yung offer mo, pwedeng ganon. O di ka, dyan sa button na yan, nandyan yung pwedeng link pa papunta sa offer mo. Okay? I hope clear sa iyo, no? So, ang mangyari, save, make sure na isi-save mo lagi, save, publish, pagka okay na publish ulit. Okay? Publish ulit yan, then view page. Test ngayon natin yung ating capture page. Okay? So, siyempre, pagka-click ko nito, dapat lalabas yung squeeze box. Tama? O, click natin. O, yun, lumabas. So, email, sabihin natin, just a test email, test@gmail.com. Okay, so, okay, dapat mapupunta siya. Pag kinlik ko yung mapupunta sa thank you page. Okay, yan. Diba? Napunta siya sa thank you page. So, tama yung ginawa natin. Okay? So, ganyan siya. And nakalimutan ko sa Rocket Pages, gusto ko rin ipakita sa inyo, dito sa capture page mo, pwede mo siyang ma-adjust, for example, sa tablet, sa cellphone, okay? Pwede mong ma-adjust depende sa gusto mo, okay? For example, sa cellphone, no, medyo nalalakihan ka dyan, pwede mo litan yan. So, kung gusto mo sa cellphone, iba kulay nito, sabihin natin, blue, ganyan. Tapos, gusto mo ito, medyo, siyempre kasi sa cellphone, medyo ano pa yan medyo maliit, tama? Sabihin natin, 28. Ayan, ganyan na siya. Para maganda siya sa cellphone. Okay? Ibig sabihin, sa desktop, ito makikita niya. Sa tablet, gusto mo ibahin din, pwede rin. Sa cellphone, ganyan na makikita niya. Okay? Always make sure, guys, na i-save and publish. And then, publish ulit. Okay? So, ganyan kadali kung paano gumawa ng isang capture page dito sa Rocket Pages at mapunta sa thank you page or kung saan mo man gusto mapupunta. So, may isa pang tanong, no? Saan mapupunta yung aking
contact information. Yung mga nag-opt-in, okay? So dito siya mapupunta. Balik ka sa Rocket Pages mo, then my leads. Okay, makikita mo rito. Ayan, justtest@gmail.com. Okay? So ganyan siya. So sa next video guys, ituturo ko naman sa iyo kung paano mo mai-integrate ang GetResponse sa Rocket Pages mo. Okay? So sa video nito, yun lang muna. Okay, bye-bye.